Related dyan, Kong Franz, kasi given na ngayon may greater appreciation supposedly sa accountability itong mga congressman natin, ano sa palagay niyo yung possible na magiging implication nito sa budget ni VP Sara? Kasi simula nung naging VP siya, significantly nag-increase na rin yung budget ng Office of the Vice President. Kasi dati nung panahon ni VP Lenny, less than 1 billion ang budget parang 700, 800 million 700. lang. Mm. Right? Tama. Tapos ngayon, Mm. umaabot na yan ng 2 billion pesos. Yes. Tapos Mm. ngayon, ayaw niyang magpaliwanag. Nag-present naman siya, pero ayaw niyang matanong tungkol sa performance niya the past years. So sa palagay niyo ba magkakaroon niya ng implication? Kasi babalik siya uli sa September 10, tama ba? Yes. Oo, tama. Pag-uusapan niyo uli yung budget niya. Sa palagay niyo, dahil ngayon medyo woke na yung ating mga congressman, magkakaroon kaya yan ng implication dito sa total budget ni VP Sara? Well, palagay ko, no, nakikinikinita ko na magde-decide dito sa House of Representatives ng adjustment, no, adjustment sa budget ng Mm-mm. OVP considering nga no na halimbawa ito nga 10 million na hinihingi niya for her book, no, Correct. hindi naman mandate niya no na mag ano no Mm-mm. maging author at ipalimbag niya or pag gamitin yung public fund para Mm-mm. gastusin sa libro niya, 'di ba? Oo, Sa libro oo. niya. So talagang self-serving. Pangalawa, Yes. titignan din namin talaga no yung bawat item ng kanyang budget. For example, yung mga nilalagay niya dong budget na parang ayuda type o ayuda like Mm-mm. na Mm-mm. duplication ito ng function ng DSWD, Correct. ng DOH, ng Mm-mm. TESDA, ng CHED. Pwedeng yung budget na yon ilagay talaga doon kasi kulang Tama. na kulang ang budget. Halimbawa sa CHED, ito na naman, binawasan na naman ang mga budget sa mga schools, 'di ba? Mm-mm. Sa mga Mm-mm. SUCs. Ay, may resolution kami para maibalik o kaya itaasan pa. Kaya Oo. kaya dapat ibalik 'yan doon sa mga agency na talagang 'yun ang mandate nila. Mm-mm. At Mm-mm. alam naman siguro niya 'no, nabasahin niya siguro yung mandate ng VP, 'no. Yeah. So doon lang talaga maglalaro yung, kung anong budget, Mm-mm. maibibigay sa Office of the Vice President. Mm-mm. Ngayon Tama naman po. kung meron siyang ano 'no, gustong ayudahan, gustong tulungan, gustong Mm-mm. she can request. Walang magpipigil sa kanya mag-request sa DSWD, sa DOH, kasi ginagawa naman 'yan kahit na nga ng Office of the President, ginagawa Mm-mm. 'yan, 'no? Mm-mm. So, so 'yun nga lang, 'no? Kami rin naman, Professor Shelo, 'no, ayaw din naman namin na kumbaga nagiging patronage politics yung Correct. mga ginagawang ayuda. Mm-mm. Kaya minsan kapag nagbibigay kami ng may nanghihingi na constituents ng ayuda, hindi kami talaga nagpapakita ron. Mm-mm. So isang Mm-mm. barangay na nabaha, nanghingi ng ganito. So Mm-mm. nagre-request kami sa DSWD, tinutugunan naman, tapos sila yung nagdi-distribute doon. So Oo. gano'n yung ginagawa namin kahit doon sa mga medical um, assistance, kahit sa burial assistance, hindi namin pinapakita yung mga mukha namin 'no, na nagbibigay Mm-mm. kasi Mm-mm. ayaw namin 'yan. Kasi pondo rin 'yan, galing din 'yan sa Tama. taong bayan na maibalik. Puwede niyang gawin 'yon, Mm-mm. lalong-lalo na siya, she can use, her power 'no, as the second highest leader natin sa land 'no, sino naman ang tatanggi sa office? Kaya nga nagtaka ako nung nagsabi siya na napupulitika daw yung mga ayuda. So sino? Mm-mm. Paano nangyayari yon? Kasi wala akong experience na gano'n. Kasi alam niyo Oo. naman kami sa minority kami, Yeah. 'di ba? Kami lalong-lalo na nagki-criticize kami sa nangyayari kahit sa Kongreso, nagki-criticize kami sa executive. Pero Mm-mm. kapag nanghingi ka naman ng tulong para sa constituents, hindi naman tumatanggi ang mga department, Mm. agencies. Mm, mm. Sa palagay niyo, Kong Franz, kasi maraming nananawagan dito, may nananawagan ng zero budget for OVP o kaya piso. Tapos bigla akong na-realize, syempre may mga empleyado din sa opisina niya. Sa total Oo. budget niya kasi 12% ang personnel expense, yung PS. So mga around, sabihin na natin 300 million yon. Sa palagay niyo ba, may posibilidad na tatapyasin yung budget niya ng ganong kalaki? Considering ayaw niyang magpaliwanag.
So hindi lang din natin alam 'no, kung ano yung Mm. magiging desisyon nung majority, kasi sila naman Mm. yun, eh, yung nagde-decide. So, di Mm. lang natin din alam, pero kung ako yung tatanungin, 'wag lang tanggalin yung mga miscellaneous, yoong for personal services, Oo. yoong MOOE naman para magamit din naman para gumana yung kanyang opisina. Opisina. Mm. So si ano na nga 'di ba, si Vice President Lenny, 'di ba, former Vice Mm. President Lenny, um, nagawa niya nga yung kanyang mandate for 700 million lang 'no. Mas marami Yes, pa siyang yes. nakuha sa mga private sector para ipamigay 'no, Mm. ibigay. Ay, by the Mm. way, gumawa din siya ng libro, 'di ba? Nung pandemic, nag-author din siya ng libro at hindi niya 'to hiningi 'no, yung Correct. pagpapa-publish nito doon sa Mm. pondo ng bayan. Kaya, Oo. well, basta ako hindi lang masasagasaan yung mga benefits, Mm. yung benefits ng mga empleyado. So, puwede na rin yun 'no. Mm. Mm. Sabi ko kahit na kalahati. Very generous Mm. pa ako 'no. Sabi ko kahit na Oh, kalahati kasi marami talagang 150. nananawagan, zero Oo, budget na siya dahil medyo oo. bastos at hindi Oo nga, eh. nagpaliwanag kung paano nga ba niya talaga gagastusin at paano niya ginastos yung pera ng bayan nung mga nakakaraang taon. Very, Mm. ah, malayong-malayo sa pagiging state person at Oo. leader, 'di ba? Kasi ang leader dapat humaharap ng accountability. Tanong ko, Kong Franz, nabanggit mo kasi yung dapat hindi tayo masyadong maayuda na nagpupush ng patronage politics eh. Pero recently kasi nung inaaral ko yung budget, maraming mga ganyang shift sa budget, lalong-lalo na nung nagkakaroon ng BICAM. Halimbawa yung sa PhilHealth nung nakaraang, I'm sure Mm. alam mo to, 'di ba, yung for 2024 budget, binaba pa yung budget ng PhilHealth by 40 billion. At yung Mm. 40 billion ay inilipat para sa MAIP, para yung mga endorsement tsaka Yes, oo. ng mga politiko, no? Ano kaya yung pwede nating gawin? Kasi mas maganda, tama ka naman eh, mas maganda kung mas napapalakas natin yung mga institusyon natin sa Mm. pagbibigay ng assistance para Yes. targeted talaga Mm. at Mm. na-maximize natin yung value na to. Ano sa palagay mo yung maaaring gawin ng taong bayan para masigurado na dun nga sa direksyon tayo na yun pumupunta at hindi yung mga pa-dole out? Kasi kasama din ng huling pondo, di ba, yung budget na binigay sa DSWD para sa People's Initiative na Yes, oo. pinapamigay para pumirma sa charter change. Paano kaya, kasi ngayon yung mga tao matutok na sa hearing, pero hindi lahat ng tao ay aware sa mga ganitong nangyayari. Sa palagay mo, anong inisyatibo yung maaari nating gawin para ma-pressure ang Kongreso na maiwasan yung mga ganitong pondo na napupunta lamang sa mga programang nagpapalakas ng patronage politics sa Pilipinas? Kami, yung basic position namin diyan, Prof. Cielo 'no, about the PhilHealth, alam namin yan ay, ninenegosyong serbisyong pangkalusugan. Kaya Mm. unang-una pa lang, sabi natin i-abolish na yan. At yung pondo na ilalaan diyan ay isuporta na lang doon sa ating mga public hospitals at saka Mm. yung mga private hospitals na nangangailangan. Para Mm. yung health service ba ay diretso na talaga do'n sa hospital, wala na siyang dinadaanan. Kasi Mm. nag-aano pa yan na nagbi-breed pa yan ng corruption, eh, nung Correct. PhilHealth. Alam naman natin ano ba yan, 17th Congress ba yon nung diniscuss namin yung tungkol doon sa, anomalya ng PhilHealth 'no, talagang may mga anomalya talaga sa PhilHealth. Kaya gusto Mm. talaga nating madiretso yan, yung pondo na yan, kasi parang malapit na kasing parang lumalaki pa yung ibinibigay natin sa PhilHealth kaysa yung ibinibigay nating MOOE sa mga public hospitals Mm. na Mm. na na dapat yun ang nag-aano 'no, dun dapat inilalagay yung mga pondo na yan. Mm. Pangalawa, Mm. meron kaming bill 'no, na gawin talagang, maging pambansa, libre, accessible 'no, Mm. itong ating, health services. Kasi ayaw talaga Mm. natin yan ng nininegosyo at saka Mm. nilalagay sa mga insurance.
na nakita Oo. na natin 'yan, napatunayan na natin 'yan. So, kung gano'n lang talaga 'no, yung ating magiging direksyon, 'yun ang gusto naming direksyon 'no, dito sa Mm. pondo ng PhilHealth 'no. Hindi kasi Mm. ang nangyayari din kasi Prof. Cielo sa PhilHealth, para ka bang namimili ng menu, 'di ba? Ito yung Mm. package, tapos titignan mo mas mahal pa siya, 'di ba? Mm. Parang Mm. parang pina-package-package yan, tapos minsan pa naging ano natin, naging experience natin during the pandemic. Eto, meron talaga akong ano dito 'no, buhay na karanasan na yung COVID ay mild lang, ilalagay siya sa ano 'no, sa mas matinding COVID para Mm. tumaas 'no, Mm. yung Mm. package. So, gano'n ba 'di ba, talagang inaano siya, Oo. talagang kino-corrupt siya. Kaya gusto Mm. talaga natin ang maging direksyon ng ating mga health services ay pondohan siya ng husto at paramihin itong mga public hospitals natin. Mm. Mm.